Mabuting buhay pa mga kaibigan. Ito, malapit na pong mayaring damuhan yung ating siling Taiwan. At atin po itong paararuhan naman sa kalabaw pagka nayari po itong damuhan ng ganyan. Pinakatudling po niya, ayan, nililitaw. Yun lang Grace Kapirin, tapos rin lang may kalamansi ano rin. Shoutout to sa ating mahal na kaibigan sa Tatotone. Meron ba parang bibirahin din. Grace Kapirin din po itong gitna na ito. Meron pong nagbubunot, meron pong nag-grass cutter. Medyo maluwang po kasi itong ating siling Taiwan na ito, kaya medyo matagal pong damuhan. Ayan, at least nakalitaw na po siya. Medyo matibay na po yan ngayon. Yan po yung ating mga nagbubunot. At tayo naman po tatabas. Yan, lilitaw lang po yung pinakatudling po ng sili, para po hindi siya masyadong malubog. Ano ba nirereklamo mo? Ayan po. Ito naman po yung ating po mga na-grass cutter na. Ayun, sa tatay po nag-grass cutter sa dulo. Inuuna po niya yung tudling po ng kalamansi, tapos at saka po niya titirahin yung pinakagitna. Ito na po yung ating siling Taiwan. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, ito na po siya, yung nadamuhan. Ito po yung una naming dinamuhan. Ayan, una po natin siyang pinaararuhan para po hindi siya istakan ng tubig. Ngayon yung susunod po na araro niyan, dito po yan dadaan. Dito, tatabon po ngayon dito. Halos magagambulan na po siya mga kaibigan. Ayan. Ito na po yung siling Taiwan natin mga kaibigan, malalaki na siya. Ayan. Malinis na rin po siya. Ayan. Ito po, mga 2 linggo pa po ito, maganda na po ito. Pati po yung ating kalamansi, ayan, alagyan na rin po natin ng abono yan. Yan po ang ating pong siling Taiwan. Yeah. Yan na po yung pinaka magiging resulta niyan. Bukas po pagka dumating yung mag-aararo, papakita ko po sa inyo kung paano maaararuhan naman ito. Patiklop naman po ulit sa sili para po diretso gambol na siya noon. Ngayon yung pong gagawin natin sa pag-aasarol niyan, medyo kukuha-kuhanin na lang po natin siya. Medyo kakahig-kahigan na lang po natin siya noon. Yun po mga kaibigan, medyo madali pong gambulan ito, hindi kagaya ng ating siling panigang na hindi po nadaanan unabis ng araro. Ayan, lalagyan na rin po namin ito ng abono para pagka inararuhan po siya may baon na siya. Ayan. Ito po yung ating kalamansi na magdadalawang buwan. Ayan mga kaibigan, XL po ito, XL siya. Yan. Kaya medyo malalaki na po siya, mga 6 months po ito, malabong na yan bago po magtagaraw. Ayusin na rin po natin yung pinakadaan ng tubig niyan para po sa tagaraw nakagayak na siya, hindi na po tayo mag-aayos. Yan po mga kaibigan, mayayari na po tayo magbunot sa ating siling Taiwan. Ayan,
Ayan po yung ating mga bunot ng tagulod. Shoutout si Bakner. Oh, Stu, shoutout mo yung nawawala mong tatay. Hindi kay Papa, makikita ka ng Papa mo dyan. Sige. Shoutout mo. Baka hindi papadala rin. Baka para nun papakamo kung asan ka makamo. Miss na kita, gano'n. Oh. Papa, unasa ka naman dyan ka na. Ayan po. Kunti na lang, 2 tudling na lang po ito. Pinagtutulong-tulungan na. Yan. Dugtong-dugtong. Oh, shout out. Nanangkad po yung ating siling Taiwan, no? Tumangkad lang po siya pero mahina ang sanga. Ito naman po magsasanga naman po ngayon yan. Kakalitaw po na yan. Yan, tinan nyo naman po kasi damo mga kaibigan. Sobrang nang bilis humaba. Halos hindi na po makita yung sili. Binubunot na po natin. Hindi po ubrang spray nito ng herbicide kaya puro damo lang pong 5 finger natin pong gagamitin. Pinakamabisang solusyon pagka sa ganitong sitwasyon. Sobrang luwang din po nitong ating ginagawa na ito kaya natatabunan po tayo ng damo. Yan naman po pagka medyo lumaki-laki na siya, pwede na po natin ibili ng herbicide para po nun hindi na tayo pahirapan sa pagbubunot. Tsaka po grass cutter po ang ating gagamitin. Para po sa mga nagsisili dyan, mag-comment po kayo kung paano po ang maganda natin gawin sa ating siling ganyang nakakulubungan ng damo. Yung iba po may mga bulaklak na, yung iba naman po may bunga na. Kaya lang ito po kasi mga huling nadamuhan na to, matagal po ang kanilang naging bulas. Kaya halos sa isang araw po nakakaisang tudling lang tayo. Dahil medyo may kahabaan din po ito. Nasa ilang tray tayo yung isang tudling nito? Ilang tray? Yung isang tudling? 2 kalahati ba? 150 plus. Isang tray na may bit. Kulang 2. Yan yung pong ating sili na to ay kulang 1 kalahati po na tray. Kaya ilang sili po yan ating ililitaw na yan araw-araw. Halos pangatlong linggo na po namin ngayon dito na nagbubunot. Ayan. Kaya medyo matagal na rin po ang ating pagbubunot dito. Kaya nakalaos po yung damo mga kaibigan. Bukas po ay loobin, may posibilidad po na ito araruhan po ng kalabaw bukas. Kasi kung mauulan po ito ngayon,
Hindi po maaararo dahil malagkit. Malagkit naman po yung ano niya, yung lupa. Hindi rin po maaararo ng maganda. Kaya kung hindi po mauulan ngayon yan, timing na timing lang po para sa kinabukasan ng pag-aararo ng kalabaw. Bibidyo po natin yung kanilang pag-aararo dahil susundan po natin yun. At may posibilidad po na yung ating mga sili ay matabunan ng lupa. Dahil yun po ay diretso style po nun, parang diretso pagambol na siya. Patabo na po siya sa puno ng sili. Hindi po tayo naglagay ng plastic mga kaibigan dito dahil kuminsan po kasi karanasan na rin namin pagka naglalagay po kami ng plastic pagka ganyang may tanim na kalamansi, nag-iinda po yung kalamansi pagka po tag-araw na ano siya, parang naiirita siya pagka mayroong plastic nakatabi siya. Kaya hindi po kami naglalagay. Pero ito, natsaga-tsaga po natin at nailitaw na po natin. Yan. Ito po, na grass cutter na yung side na yan. Kaya yung pong ating sili ay nakalitaw na. Mga isang buwan pa po malabong na ito. Puro grass cutter na po ang gagamitin natin dyan. At saka po herbicide. Hindi na po tayo magbubunot yan. Magbunot man po tayo sa pinaka tudling na lang po ng sili. Imagine nyo po yung tataas ng damo. Kaya kailangan din po natin mailitaw. Sige po, hanggang dito na lang po ang ating video mga kaibigan. At lagi po natin tatandaan na ang tao mapagtanong, daig po ang marunong. Salamat po. God bless po.